Nakatayukbo ng Diyos at sa pinto, sa pinto, sa pinto'y naroon si Jesus. Nakahandang pumatugod, sa digma'y huwag matakot. Balita ng pagbabalik ni Kristo ay maririnig. Di na lumamamasid, maluwalhating langit. Sa pinto, sa pinto, sa pinto'y naroon si Jesus. Nakahandang pumatugod, sa digma'y huwag matakot. Ang kalasag nating dala, ang Panginoon Diyos Ama. Manalig tayo sa Kanya, huwag mag-alala. Sa pinto, sa pinto, sa pinto'y naroon si Jesus. Nakahandang pumatugod, sa digma'y huwag matakot. Sa ating pagtatagumpay, gantimpala'y kakamtan. Ang buhay na walang hanggan sa ating ibibigay. Sa pinto, sa pinto, sa pinto'y naroon si Jesus. Nakahandang pumatugod, sa digma'y huwag matakot. Magsikap na walang patid, kaligtasan na ihatid. Ibalita sa daigdig, ang Diyos ay pag-ibig. Sa pinto, sa pinto, sa pinto'y naroon si Jesus. Nakahandang pumatugod, sa digma'y huwag matakot. Sunod po natin yung bilang na 220, ang hinanakit sa puso. 220. Pwede. Ang hinanakit sa puso, huwag panatilihin. Pagkatuon sa buhay kikitin. Bakit di mo siya kausapin ng mataimtim? Kapayapaan ay siyang hanapin. Sakaling kapatid mo ay nagkakamali man ng panahon, kapag nilay-nilay pagkatantuin, nung ikaw man madalas ding masinsay sa tuntunin ng pabanala. Di baga malimit na makapagsalita ka, masakit sa damdamin ng iyong kasama. Ngunit si Jesus bukalang tunay na pagsinta. Pinatawad ka sa iyong sala. Sakaling kapatid mo ay nagkakamali man
saksi sa puso ang lahat ang magsagabal at agad sikapin mo kayo'y magmahalan. Bukas ay hindi iyo, baka ika'y pumanaw. Puso'y may damdaming tinataglan. Sakali kapatid mo ay nagkakamali man, bigyan ng panahong makapagnilay-nilay, pagkatantuin mong ikaw may madalas ding masinsay sa tuntunin ng kabanalan. Buksan po natin yung ating himnaya sa 150. Sa lahat ng saglit. Kantahin po natin ito ng mayroong pagpanalangin sa Panginoon. Sa lahat ng saglit, aking nais na laging kanin, Kristo ang ibig, tunay kang kailangan sa lahat ng araw, pagpalain mong tunay, yaring buhay, yaring kahinaan, alalayan, puso kong lupaybay, saklolohan, tunay kang kailangan sa lahat ng araw, pagpalain mong tunay, yaring buhay. Sa taglay kong hirap, bigyang lunas, kaluluwa ko'y yakap hanggang wakas. Tunay kang kailangan sa lahat ng araw, pagpapala mong tunay, yaring buhay. Masalang damdamin ay linisin, ako'y payapain sa hilahin, tunay kang kailangan sa lahat ng araw, pagpalain mong tunay, yaring buhay. Natawagan ko po si kapatid na Estela dito sa harapan upang magpatuloy sa ating gawain. Isang magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay magpapatuloy sa gawain. Tayo po ay manalangin
Aming Diyos samang makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat Panginoon sa awitin, tunay nga Panginoon, sabi nga po sa awitin, tunay po na ikaw ang kailangan sa aming mga buhay. Salamat Panginoon sa kanta na iyon at patuloy naming nadarama, Panginoon, ang iyong presensya sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Sa kalakasan ng katawan, Panginoon, na patuloy niyo pong pinahihiram sa bawat isa sa amin. Bagamat ang ilan po ay may kaunting karamdaman, pero Panginoon, sa tulong ninyo ay alam po namin kayo yung magpapagaling sa mga karamdamang iyon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na aming tinatamasa. At bago nga kami magpatuloy sa umagang ito sa gabing ito, Panginoon, ay pinasisiyasat, Panginoon namin sa iyo ang aming mga puso. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga bagay na aming nagagawa. Hindi man ito, Panginoon, nakakalugod sa iyo, lihim, Panginoon, o hayag. Nagpapalinis kami, Panginoon, sa iyong harapan sa gabing ito, Panginoon, na alisin niyo po yung hadlang upang hindi ka namin maitaas sa gabing ito, hindi ka namin masamba, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, sa gabing ito na ang iyong salita ay maging gabay sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Bigyan niyo po ng karunungan ang aming tagapagsalita, ang iyong anak na gagamitin sa gabing ito. At tunay, Panginoon, na mahayag ka, Panginoon, sa aming mga buhay. At patuloy po namin itinataas ang iyong pangalan. At sa gabing ito, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, nawa ang sa amin ay manguna. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Aking God, O Diyos, ang ibig namin, kapayapaan mo'y dasang tanggapin. Makakaupo na po ang lahat at ngayon po ay nasa panahon tayo ng pagbabahagi ng mga patotoo. Kung sino man po ang may nais, kinakatok ang kanilang mga puso upang magpatotoo dito sa harap, upang maging kalakasan po ng bawat nakikinig, ay inaanyahan po kayo dito upang para sa patotoo. Sige po, mauna po ako. Ganun po talaga pag presider, dapat daw laging nauuna. Kaya po, purihin po ang Panginoon sa buhay na palagi niya pong binibless, iniingatan, Panginoon, ang aming buong sambahayan. Salamat po at patuloy po yung paggabay patuloy po namin nararamdaman yung kanyang kabutihan sa aming mga buhay. Bagamat hindi po sa atin tumama yung bagyo, no? Wala naman pong bagyong dumaan sa aming buhay. Kaya patuloy ko pong pinagpapasalamat yung mga ganong bagay. At kung sino man po ang may nais, ay maaari pong pumunta sa harap. Kung wala po,
tayo po ay magpapatuloy. Pero alam ko naman nahihiya lang kayo eh. Kasi alam ko naman ang bawat isa sa atin ay iningatan ng Panginoon at pinagpala. Talaga bang wala? Si Kuya Dave. Sige po. Ngayon naman po ay pakinggan po natin ang pagbasa ng kasulatan ng ating tagapagsalita. Walang iba kundi ang ating Diaconisa Chris Martin. Sa inyo pong mga dalang Biblia, sa aklat po ng Unang Tesalonica, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 6, ay ganito po ang ating pong mababasa. Mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinama kami't ininsulto sa Pilipos, ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang magandang balita. Ang pangangaral namin sa inyo ay hindi batay sa kamalian o sa masamang pagnanasa o sa hangad na manlinlang, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangaral kami sa inyo hindi upang bigyang ng tao, kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso. Alam ng Diyos at alam din ninyo ang aming pangaral ay hindi sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap o ng mga salitang nagkukubli sa kasakiman. Hindi kami naghahangad ng papuri o ninuman, kahit na bilang mga apostol ni Kristo ay may katuwiran kaming umasa sa ganoon. Ngunit naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating pong pagbubulay-bulayan. Gloria Patri. Ang anak at iwang magiliwin, mayut sa harapin, kailanman ay dakilain, buwan hatiin. Amen. Amen. Maaari na pong maupo ang kapulungan at ngayon naman po ay ihanda natin ang ating mga puso at isipan sa pakikinig ng mensahe ng buhay na dadalhin po sa atin ang ating Jack Chris Martin. Salamat po, Ate Estela. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa mga kapatid din po natin na kasama po nating nananambahan sa gabing ito. Purihin po natin ang Panginoon sa ating pong pagsasama-sama sa gabing ito sapagkat naniniwala tayo kahit na ang bansa natin ay kasalukuyang dumaranas ng bagyo, narito tayo at sama-sama po tayong magbubulay-bulay ng salita ng Panginoon at syempre po bahagi nito ay yung pong pananalangin natin. Sa gabing ito ay patuloy po tayong magsasama-sama upang magbulay-bulay ng salita ng Panginoon at patuloy po na magpalakasan sa bawat isa. Habang pinapakinggan ko si Ate Estela, naghahanap siya ng mag-share. Parang gustong pag-recite ni Ate Estela ng memory verse no yung mga hindi tumayo. Sige po, doon kasi sa sinasabi ni Ate Estela, naalala ko merong isang pastor, sabi niya, sharing and testimony. Di ba po? Sa sharing, you can share anything. Halimbawa po yung mga tips na napanood natin sa Reels, pwede natin i-share yon. Pero yung testimony, ito po yung bahagi sa buhay natin
na naranasan natin yung pagkilos at yung pagsama ng banal na Espiritu. Kaya yung sharing and testimony, hindi siya tawag o sapilitan. Ito kasi ay a conviction ng banal na Espiritu sa atin. So kung wala, ay okay lang, walang problema kasi yung sharing and testimony ay conviction po yun ng Holy Spirit sa atin. Nawa po, ang bawat isa po sa atin ay nasa mabuti at malusog na kalagayan. Kitang-kita naman sa mga katawan natin na tayo ay naglulusugan. Sa cellphone, marami tayong napapanood ng mga reels na nagtuturo kung paano tayo makakapag-bawas ng timbang. At marami rin silang mga binibigay na mga healthy tips kung paano ito susundin. At sabi nga, sa mga 30 at 40 dyan ay kailangan na talaga yung tinatawag na yung mga healthy tips para tayo ay manatiling malusog at masigla. Sa gabi pong ito ay nais ko po kayong dalhin sa paksang Be a Servant. O sa Tagalog po ay maging lingkod. Bilang mananampalataya, kailan ba nag-uumpisa na tayo po ay tawagin na servant o tagapaglingkod? Siyempre, ito po ay nagsisimula nung tayo po ay mag-decide na sumunod, kilalanin at tanggapin ang ating Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas. Pero ang problema, marami sa mga tao na nagsasabing sila ay Kristiyano, ay hindi clear o hindi malinaw yung tinatawag na servant. Kasi marami pa rin yung nakukulong doon sa maling katwiran o doon sa maling perception na hindi naman ako pastor, hindi naman ako diakonesa, o hindi naman ako church leaders ng iglesia. Kaya hindi ako kabilang dyan sa lalo-lalo na kapag ang pinag-uusapan ay yung pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Sabi ko nga sa bahagi ng aming pag-aaral noong Sunday sa Sunday School, bakit ba mahirap sa mga Kristiyano ang mangaral ng salita ng Panginoon? Sabi ko, simple dahil marami ay mahirap para sa kanila yung mangaral ng salita ng Panginoon dahil marami sa kanila ay may tinatawag na yung kakulangan sa kaalaman ng salita ng Panginoon. Kaya mahalaga na tayo ay bilang mga mananampalataya, hindi lang mga church leaders, ay talagang pinipilit o sinisikap natin na talagang mas maging malalim, mas maging malawak yung ating pagkaalam sa salita ng ating Panginoon. Kay Apostol Pablo, malinaw yung tinatawag na servant o tagapaglingkod. Malinaw sa kanya sapagkat ang layunin ni Apostol Pablo ay sundan yung halimbawa ng ating Panginoong Hesus, yung mga utos ng ating Panginoong Hesus, at yung intention o motibo ng ating Panginoong Hesus sa paglilingkod. Bilang mga mananampalataya sa panahon ng aking paglilingkod, isa ito sa talagang napakahalaga sa paglilingkod natin bilang isang mananampalataya. Yung ating motibo, yung ating intensyon sa paglilingkod. Kasi kapag hindi nakatuon sa Panginoon, yung ating paglilingkod, mali agad. Sapagkat hindi tayo makakaramdam ng deep joy na nagmumula sa Panginoon. Parang laging pagod, nakakatamad, kasi mali agad yung intensyon natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dito po sa bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa Thessalonica, ay ini-encourage niya yung mga mananampalataya dito po sa Thessalonica na magkaroon sila ng collaboration o magkaroon sila ng partnership
sa salita ng Panginoon, lalong higit doon sa tinatawag na sharing o pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Kaya gano'n na lang yung panghihikayat o yung courage ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya dito sa Thessalonica. Tignan po natin yung mga katotohanan bilang isang servant, no po, bilang isang lingkod sa atin bilang mga mananampalataya. Una po, bilang isang lingkod ng ating Panginoong Hesus, mahalaga na tayo ay always ready. Tanungin nga natin yung ating mga sarili, ako ba ay handa o ako ba ay hindi handa? Lagi ba akong naka-ready doon sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon? Mahalaga po sa atin bilang mga mananampalataya na tayo po ay always ready. Halimbawa nga yung anak ko, si Kendra, kasi lumalaki siya, parang naku-curious siya sa mga bagay-bagay. Sabi niya, buhay pa kaya si Adan at si Eva? Sabi niya sa akin. Sabi ko, anak, hindi ko alam kung kaya ko bang sagutin yung tanong mo. Ilang taon na kaya si Adan at si Eva ngayon? Sabi niya sa akin. Magko-compute pa ako kung ilang taon na siya ngayon. Parang ang hirap naman sagutin yung mga tanong mo. Sinasabi ko to kasi tayo bilang isang mga magulang, isa tayo sa mga sinasabi ng mga educators na kung saan ay tayo yung dapat na nagpapaunawa, humuhubog sa kaalaman ng ating mga anak. At bahagi din yun nung pagbabahagi natin ng Ebanghelyo o ng salita ng ating Panginoon. Si Apostol Pablo, marami siyang naranasan na mga hirap sa panahon ng kanyang pangangaral at pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi sa mga sulat niya, naranasan ko ang managana, naranasan ko ang magutom, naranasan ko ang maghirap, naranasan ko ang magpalutang-lutang sa dagat. Yon ay dahil sa paglilingkod niya sa ating Panginoon. At ang worst o ang pinaka nakakatakot na banta sa buhay ni Apostol Pablo sa panahon ng kanyang pangangaral ay yung patayin yung kanyang buhay. Subalit, sa kabila ng mga pagbabanta, persecution na naranasan ni Apostol Pablo, sabi niya, sinaktan kami, nilait kami, pinahirapan kami, pinersecute kami, mas lalong naging maalab, mas lalong naging porsigido si Apostol Pablo na ipangaral ang mabuting balita. Tayo bilang mga mananampalataya, kahit na anong hirap yung ating pagdaanan sa buhay, mahalaga na hindi tayo bumitiw sa ating paglilingkod, lalong higit sa ating pakikibahagi sa pangangaral ng salita ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat isang katotohanan na kahit na anong hirap yung ating maranasan, ang Panginoon ay palaging nasa tabi natin. Tulad po ni Apostol Pablo, marami siyang naranasan na mga panguusig na kung titignan natin, pagka inaral natin at binasa natin sa banal na kasulatan yung naging buhay ni Apostol Pablo, masasabi natin na yung naranasan nating hirap sa panahon ng ating buhay dito sa lupa ay wala pa doon sa naging hirap at karanasan ni Apostol Pablo sa panahon ng kanyang paglilingkod at pagbabahagi ng salita ng ating Panginoong Hesus. Si Apostol Pablo, iniwan niya yung comfort. Ano ba yung comfort? Si Apostol Pablo ay professional. Matalino siya, pero pinili niya ang sumunod, maging dedicated sa salita, sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Mas pinili niya yung discomfort, which is ito yung
mahirap na naranasan niya sa panahon ng kanyang pangaral. Pero sa kabila ng yon, ay makikita natin na yung buhay ni Apostol Pablo ay naging kagalakan sa kanya sapagkat alam niya na ang kanyang pinaglilingkuran ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Bilang isang servant, kailangan tayo po ay always ready. Halimbawa sa simpleng pananalangin lang, ilang taon na ba tayong miyembro? 10 years? 15, 20, 30 years, hindi pa tayo marunong manalangin. Dapat ay sa paglipas ng panahon ay dinidevelop natin, ini-improve natin sa ating mga sarili na yung mga ganong bagay ay nakikita sa atin yung tinatawag na maturity o matured bilang isang mananampalataya. Ako nga, meron akong karanasan sa panahon ng aking pagmiministeryo. Hindi pa naman po ako diakonesa noon. Parang CS lang. Inasign po ako na magmensahe. Wala po akong nasabi. Pero hindi ko po yun tinake as para ma-discourage ako. Tinake ko yun na positive. Kasi pagka ginamit ko yun na discouragement sa akin, hindi ako lalago. Hindi ako meron pang isang pangyayari na sa Minuyan San Jose ako. Na-assign ako first time na mag-preside. Doon, kapag ka nag-preside ay kailangan magsusuot ka ng toga. Nakapag-preside naman ako, pero mali-mali yung aking pagpe-preside. Hindi ko siya tinake na negative. Tinake ko siya as positive dahil gusto kong makapaglingkod sa ating Panginoon. Kailangan po, tayo po ay always ready. Pangalawa po, always guard your heart. Guard your motives as a servant of God. Kailangan malinaw ang ating motibo sa ating paglilingkod. Bakit ba tayo naglilingkod? Bakit ba tayo pumupunta sa church? No po? Yung desisyon ni Apostol Pablo na sumunod sa ating Panginoong Hesus, yung ipangaral ang salita ng Diyos, alam niya na yun yung kalooban ng Diyos para sa Kanya. Bagamat ito ay hindi madali, marami siyang pagdaraanan ng mga pagsubok sa panahon ng kanyang pagbabahagi, pero hindi niya yun tinignan na negative. Sa halip, yun ay tinignan niya na positibo, sapagkat malinaw sa kanya ang motibo, ito ay motibong makapaglingkod sa ubasan ng ating Panginoon. Lahat tayo naglilingkod, tama? Iba't iba lang yung paraan ng paglilingkod natin. Merong mga tungkulin sa iglesia, may mga panguluhan, merong mga manggagawang itinalaga sa bawat iglesia, pero lahat ng yon ay paglilingkod ang tawag. Sabi ko nga kanina, si Apostol Pablo, yung komportable niyang buhay ay iniwan niya. At ang pinuntahan niya, yung mga discomfort, yung hindi komportable. Parang sa panahon natin ngayon, kahit sa panahon ninyo, nung panahon na ang manggagawa pa, ay sila Pastor de Mesa. For example po, yung pagpunta natin sa Matungaw, discomfort yun. Kasi yung oras ng 2:00 ay oras yun ng siesta. Pero dahil pinili nating maglingkod sa Panginoon, tayo ay pupunta para maging lingkod at ipakita natin na tayo ay servant ng ating Panginoon. Ang sabi ko kanina, kailangan malinaw yung motibo natin sa paglilingkod. Hindi tayo sasama o hindi tayo dadalo lang dahil si ganito kasi yung magtuturo, hindi ako a-attend. Ay, si ganito yung magtuturo, a-attend ako. Ay, hindi kasi sasama si ganito, hindi ako sasama. Kailangan check your motive always. Para kanino ka ba naglilingkod o para kanino ka ba sumasama? Dapat ito ay palaging dahil
sa ating Panginoon. Hindi dahil kay pastor, hindi dahil kay Jack, hindi dahil kay predikador. Ito ay dahil sa Panginoon. Isang halimbawa po kung bakit tayo nandito. Sabi ko nga, tayo hindi naman tayo magkakilala-kilala eh. Kung sa atin lang na mga sarili. Kaya natin na-meet yung bawat isa dahil sa Panginoon. Yun po ay dahil sa Panginoon. Pang-apat po, God pleaser, not people pleaser. Sabi po sa salita ng ating Panginoon, sa binasa po natin, ay sabi ni Apostol Pablo, hindi kami sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangaral kami sa inyo, hindi upang bigyan kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso. Kami po na mga manggagawa, bagamat kami po ay tinawag bilang mga manggagawang nakadestino dito upang maging katuwang po ninyo sa pagpapaunlad at pagpapalago ng kaharian ng Diyos. Narito din po kami upang ituwid, upang baguhin yung mga paniniwala o nakasanayan natin na alam nating mali. Sabi ko nga, ano bang nilulook forward natin sa isang iglesia na 110 years old? So pag tinignan natin, dapat ang iglesia na 110 years old ay makikita natin na larawan ng sinasabi sa banal na kasulatan na iglesyang punong-puno ng kasiglahan. So pag sinabi po natin punong-puno ng kasiglahan sa lahat ng sulok at aspeto ng iglesia, ay nakikita ang progress at aktibong paglago nito. Dahil sa mga kaanib na may malinaw na motibong pinaglilingkuran, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang sabi po sa talata po natin, mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Si Apostol Pablo, malinaw sa kanya na bagamat mahirap physically yung ministeryo niya, pero malinaw din sa kanya na yung pagpunta niya sa Thessalonica ay hindi nawala ng kabuluhan, sapagkat alam niya na iyon ay magbubunga ng pagbabago, magbubunga ng courage. Kami po ni Pastor, positibo po lagi yung aming pananaw at pagtingin. Lahat po tayo siguro na naririto ay maganda yung ating pagtingin sa hinaharap na harapin ng ating iglesia. Sabi po sa verse 2, alam ninyong hinama kami ininsulto sa Pilipos, ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang magandang balita. Sabi po sa banal na kasulatan, tayo na mga tapat na sumusunod sa kalooban ng Panginoon ay hindi exempted sa mga paghihirap. Habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ginagalawan natin, marami pa tayong mararanasan. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo kung paano ako at yung ating mga kasama ay naging handa, dapat ay ganun din tayo. Tayo pong lahat ay pumikit, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay ng lakas at ng inspirasyon sa amin. Tulad, Panginoon, ni Apostol Pablo, mahirap man ang kanyang pinagdaanan sa paglilingkod, pero nandun yung malalim na kagalakan sapagkat alam niya at malinaw sa kanya kung sino ang kanyang pinaglilingkuran. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa mabiyayang mensahe. Ma-share ko lang po yung
conversation namin ng apo ko kayo ng umaga. Kasi kami, bago matulog, nagdadasal. Tapos pagkagising, nagdarasal. Tinuturuan ko siya ng makagawian niya yung mga ganong bagay. Eh, kanina umaga na ako nagising. Tapos, ginaya ko na siya. Tapos sabi niya ganyan, nung bago siya umalis, Lola, mutan mo mag-pray. Sabi niya ganyan. Sabi ko, hindi, ikaw nakalimutan mong mag-pray. Sabi ko ganyan. Di bago siya umalis, nagdasal kaming dalawa. So, bakit ko ito nakwento? Kasi sabi ni Jack, yung tayo bilang, lalo tayo mga lola, mga parents, maging tayo sa ating mga pamilya. Kumbaga, tayo kasi yung elders tayo yung dapat na sundan ng ating mga anak. Sinasanay ko si Kali ng gano'n kasi gusto ko lagi siyang humingi ng tulong sa Panginoon. Sabi ko sa kanya pagka minsan siya pinaglilid ko ng prayer namin, natutuwa ako sa kanya kasi yung prayer niya parang kahit bulol kahit kami lang nagkakaintindihan. Ibig sabihin yung ganong edad, pag sinanay mo kasi yung bata kasi nga pagkalinggo, alam ko nadidistract marami dito sa mga bata. Pero sabi, sanayin doon natin yung mga bata na dumalo sa mga ganong gawain. Kaya ang hamon ko lang sa atin, sama natin yung, kahit na malilikot yung ating mga anak, mga apo, isama po natin, makasanayan nila yung ganong gawain. At saka yung, pag nakakalimutan nga niyang mag-pray sa umaga, Lola, yan, kasi na ako nagigising Sabi niya, Lola, mutan mo mag-pray. Gano'n, sabi niya. Yan, nakakatuwa po. Kaya ko lang po naikwento kasi sabi ni Jack tayo, be a servant of God. Kaya yun, isang paraan yun na tayo ay maging lingkod ng ating Panginoon. Di lang sa iba, lalong-lalo na sa ating pamilya. Kaya salamat po sa mensahe ng Diyos ngayong gabi. At ngayon naman po ay nasa panahon tayo ng pagligom ng handog ng ating kapatid na Telma Santos. Tayo po'y tumayo para sa awit ng paghahandog. Makakaupo na po ang lahat. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng pananalangin. Ngayon po ay mag-group po tayo ng 3. Maaari po tayong bumilang. 1, Pastor. Umpisa po sa akin. 1, Telma. 2, 3. 2. 1. 2, 3. 1, 2, 3. Ayan. At sa ating pong ipagpe-pray ay inaanyayahan ko po si Jack para siya po ang mag-assign kung ano po yung ating ipapanalangin.
Sige po, sa group 1 po ay mga church activities po, kapisanan, manggagawa. Yun po sa group 1. Group 2 po, hanap buhay, pamilya, pag-aaral. Group 3, bansa, at mga kapatiran may mga sakit. Tapos po, i-add po natin sa panglahatang panalangin po yung po nalalapit po natin na church anniversary, yung po ating paghahanda. Saka po yung bagyo na nakapasok na po sa ating bansa. Tsaka po, syempre po yung financial po natin para po sa ating church anniversary. Yun po yung idadagdag. Sige po, pwede na pong maggrupo-grupo. Ayun, group 1 po ay dito, group 2 dito, at 3 po doon sa bandang likod.
Tayo po'y tumayo para sa awit ng panalangin. Hymn bilang 127. Taos pusong panalangin. Puso panalangin sa Diyos lubhang maabagin ay siya nating dapat gawin pagpapalay kakampi. Ipamagitan kay Jesus lahat ng ating pagluhod. Tutubuhin tayong lubos, puso nating malulugod. Ang panalangin matamang tunay na pinakikinggan, sumasagot gabit araw at di papapaliban. Ang puso nating may dumis sa Panginoon ilapit upang ang ating pag-ibig ay magkamuan tangkulin. Kung tayo naramdaman at may magabag sa buhay, hindi tayo matiwasay sa pighating pinataglan. Kay Kristo tayo'y lumapit sa pagdalangit pag-ibig, sasagipin sa hinagpis, alang-alang sa pag-ibig. Doxologia. Nalhati papurihan ang Ama, Anak, Amahan, at ang Espiritong Banal na mga nilalang. Sa Diyos Ama na siyang laging dumirinig ng ating mga panalangin, kay Jesucristo na siyang naging daan ng ating kaligtasan, at sa banal na Espiritu na patuloy na kumukupkup at gumagabay sa ating mga panalangin, patuloy na maranasan ng bawat isa ang pagpapala ng Diyos at ng Kanyang banal na Espiritu, ating tanggapin ngayon at magpakailanman. Amen.
pagmano ng mga banal, mahayag ang kanyang kalwalatian. Kung yahong hinirang niya'y nagtipon na may katwaan, naroon akong may putong ng buhay. Pagdating ng takdang araw, pagdating ng takdang araw, pagdating ng takdang araw, naroon akong may putong ng buhay. May maglingkod sa Diyos hanggang tayo'y may panahon, pagliligtas ay ating dalhin ngayon. Nang upang kung dumating ang araw ng pag-uukol, may putong tayong tatanggapin doon. Pagdating ng takdang takdang araw, naroon akong may putong ng buhay. Good afternoon. Good evening pala. Good evening. Tanggal ang sama ng loob. Good evening. Nalawin ko na. Picture po tayo. Banayan ang pagtatagpo niyo pagkikita.